Magandang umaga mga kabay. So meron po akong approved repair. Ito po yung in-estimate ko nung nakaraan. Bali ang papalitan lang nito mga kabay, ito po yung kanyang sleeve, dust guard, ayan. Tapos yung kanyang cap, takip dito sa lagayan ng langis. May kasama po yung o-ring, ayan. Tapos yung plate naman, yung nandito sa lagayan ng handle, ayan. Dahil napunit po yung kanyang rubber. Ayan. So, pag napunit po kasi yon, tatabingin na siya. Tapos, hindi na siya gaano, tawag nito, yung vibration, hindi na siya, masakit na. Ayan. Hindi katulad nito, pag buo pa yung rubber niya, ayan, parang hindi siya gaano masakit sa kamay. Tapos, syempre yung piston o-ring, ayan. Dalawa yan, striker tsaka sa piston. Yan po yung kakabit natin. So meron pa po tayong nahanap na piyesa. Tapos syempre yung kanyang carbon brush. So yan po yung kakabit natin dito sa model mga kabay na dito 580 5 kilos jackhammer ng DeWalt. So tara mga kabay, samahan nyo ako, kakabit natin. So yan mga kabay, unahin muna natin kabit yung kanyang plate. Ito. So bubuksan lang natin dito yung kanyang alin, kabilaan yan mga kabay. Ayan. So kailangan pala kalasin to. Ito. Ayan. T-rings mga kabay ang gagamitin nyo. Kailangan ng pangkontra, umiikot lang. Kailangan natin ng pangkontra. So ito. Yun. Umiikot lang kasi siya mga kabay. Kailangan natin kontrahin. Yun. Tanggal lang. Yun, ayos na. Tapos tulak lang natin to bago natin hugutin. Ayan. Kasi ang papalitan natin mga kabay ito. Ayan. Yun mo mga kabay, ano, sira na po. Natanggal na yung rubber niya. Ayan. So tanggalin natin ito. Medyo matigas. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Dito po ako pumapasok. Ayun, tigas. Matigas. So yan, lagay na natin to. Siyempre mga kabay, kung paano nyo kinalas kanina, kung paano ang posisyon nun, ganun din yung pagbalik. Ayan. Kabila din. So yan mga kabay, nahigpitan na natin. So ayos na yan mga kabay. Kakabit lang natin ito. Ay, yung rubber pala. Ito muna pala. Kailangan maikabit to. Yan. So yan mga kabay, naikabit na natin yung rubber. So balik na natin ito. Ayan. Tapos lagay natin yung screw. So yan mga kabay, lalagay na natin yung screw. Yung kinalas natin kanina, lalagay lang natin. Yan. Kabilaan po yan. Ito naman sa kabila yung isa. Tapos yung kanina, yung kinalas natin. Tapos syempre yung kanyang lock washer kailangan natin ilagay. So matigas.
Lagyan natin yung lock washer. Tapos syempre yung kanyang nut. Yan. Tapos hihipitan. So ayos na mga kabay. Naikabit na natin yung plate na bago. Ito yung luma. Tabi natin yan. Syempre ang sunod ito na. Kakalasin natin ito. Syempre ganun din ulit. Sungkitin. Sungkitin ang dapat sungkitin. Yan. Kailangan natin ng flat screw. Ito na lang, maliit. Yan. Ito yung pinakalock niya. So babalik din natin yan mamaya. Ayan. Pero syempre ingatan niyo yung bulitas mga kabay. Baka mawala. Ayan. Kasi yun po yung naglalak sa bala. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na piraso yan mga kabay. Tapos, ito. Ito pala. Sa gilid. Dito pala yung lock. Para mahugot nyo. Ayan. Tapos ito. Ito mga kabay, medyo matigas ito. Kaya may ginagamit akong tools. Hindi ko pa nakalas pala ito mga kabay. Iipit ko muna to sa ano. Tigas. Iipit ko siya sa gato. So yan mga kabay. Medyo naluwagan ko na siya. So malambot na. Coating ko lang. So ayan na mga kabay. Nakalas ko na. Ayan. So ayan mga kabay. Itong rubber damper dito po yan. Makasuksok ng ganyan. Ayan. Tapos dito siya sa kanyang spindle. Kakabit. Ayan. Ganun po ang itsura niya. Tapos ito. Yan. Tapos yung kanyang rubber. So okay na tayo dito. Ang sunod mga kabay ito. Ito yung striker niya. Yan. May kasama yan. So, ganun po ang forma niyan. So, kakalasin lang natin ito tumakay. So, para maikabit din natin yung sa piston. Yan. So, tanggalin lang natin yung striker niya. Yan. So, yung dalawang o-ring mga kabay, dito po yan sa loob. Meron po siya dito. Ayan, susungkitin nyo po yan. Gamit lang kayo ng flat. So ayan mga kabay, oh. Ito yung o-ring na papalitan natin. Ayan. Punit na po siya. 2 piraso yun mga kabay. Kitin lang natin yung isa. Doon pa siya nalaglag. Ayan. Nasan lang natin. Yan po yung 2 o-ring na nandito sa kanyang housing sa loob.
So ito po yun mga kabay. Yung part number niya in 48259. Yan po yung part number niya. So yan, 2 piraso po yan. Lagay natin yung una. Ayan, sinusuksok lang yan dito mga kabay. Meron naman po siyang kanal kaya hindi kayo magkakamali. Yan, 2 kanal po yan. Hindi kayo magkamali. So ayan mga kabay, nailagay na natin yung 2 o-ring. Ayan. Yun nandyan sa loob. So ngayon ang sunod yung sa striker naman. Iba naman po yung part number dito sa striker. Ayan. In 048260. Yan po yung part number sa piston tsaka striker. So dalawa din po ito. Ayan. So yung isa dito sa piston. Ayan, susungkitin nyo lang. Lagay nyo yung sa piston. Tapos sa striker pala. Ito pala yung sa piston mga kabay. Ayan. So tanggalin lang natin yung pin. Ayan. Tapos sungkitin natin yung sa piston na o-ring. Ayan. Para pare sila bago. Ayan. Tapos lagay natin ulit dito sa kanyang connecting rod. Ayan. Tusok nyo lang yung pin. Ayan. So ayos na mga kabay. Napalitan na natin yung mga lumang o-ring. Ayan. So pwede natin siya buuin ulit. Ayan. So mauna ito mga kabay. Striker muna. Ito. So paano ilagay yung striker mga kabay? Ganyan po ang forma. Ayan. Hindi po siya paganyan. Paganyan po siya. Ayan. Alam. Lagyan muna natin ng grasa pala. Grasa. Yan. Tapos grasa ulit. Yan. Tapos dito sa piston, lagyan din natin. Pero kahit naman konti lang ilagay mo kasi lalagyan din naman natin ito mamaya ng langis. Ayan. Tapos kabit na natin. Ayan. Tapos higpitan natin. Balik ulit natin yung screw na aling screw na 4. So ayan mga kabay, isang screw na lang. Ayan, ayos na. Tapos ito, lagyan din natin ng grasa to. Dami masyado. Konti lang. Ayan. Tapos dito sa ibabaw, lagyan natin. Ayan. Tapos balik natin ito. So, ganun po yung itsura niyan mga kabay. Ayan. Tapos, syempre, balik natin ito. Ayan. Medyo matigas to mga kabay dahil meron pa siyang Loctite. Ayan. So, ganun ulit. Higpitan ko muna siya. So, ayan mga kabay, nahigpitan na natin. So, pwede natin ibalik yung kanyang guard. Ayan, tapos iskruhan natin.
Wala pa yung isang screw. So ayan mga kabay, naigpitan na natin yung dalawang screw sa kanyang guard. Ayan. So ibalik na natin yung sleeve niya. Pero bago yan, kunin muna natin itong luma. Ito, gagamitin natin yan. Stuck nyo lang. Yan. May bakal dito mga kabay. So ang forma pala niyan mga kabay, yung bakal pag ganyan yan. Hindi siya pwedeng pabaliktad pag ganyan. Yan. So dito po yan nakalagay. Yan. Ito naman sa ibabaw. Pag ganyan. Yan. Pero syempre bago natin ilagay yan, ito muna. So lagyan lang natin ng grasa yung bawat butas. Ayan. 1, 2, 3 4 5 6. Yan. Para paglagay nyo sa bulitas mga kabay, hindi siya malalaglag. Yan. At syempre pag nilagay nyo yung bala, malambot. Kahit huwag nyo nang lagyan ng grasa yung dulo nung talim nyo, at least eto may grasa na siya. Yan. So pagkatapos yun mga kabay, itong spring, yan. At syempre ito, yan. Tapos ito, yan. At yung pinakalas, yung kanyang lock. Ito. Dito. So hindi pakita mga kabay, taas ko lang. Gamit ka lang ng flat screw. Flat screw. Yan. So nailagay ko na yung lock. Yung dust guard na lang ang hindi pa. Ito. Pinaka-rubber. Dito yan sa ibabaw. Nakasuksok lang yan mga kabay. Diin nyo lang. Yan. So testing natin kung kakagat yung bala. Yan. Tanggalin natin. So ayos na mga kabay. So ang sunod mga kabay, maglalagay tayo ng langis. At ito papalitan natin. Meron tayong bago dito. Ayan. Yung cap. Tapos yung kanyang sleeve. Dito po yan. Yan, yun yung bagong cup natin. Papalit dito sa luma. Kasi ito, manipis na, tsaka may butas na yung pinaka ano niya. So, kaya pinalitan ko siya. So, ito mga kabay, malinis na to dahil nilinis ko to nung nakaraan. So, ang kulang na lang dyan, langis. Patay ng langis. So ang nilalagay ko pala dito mga kabay, lalagyan ko rin siya ng grasa tapos langis. Pwede rin naman puro langis ilagay mga kabay. Yun nga lang, kapag nasira yung seal dito sa dulo, matatapon lang lahat yun. Kaya hinahaluan ko siya ng grasa para kung sakakaling masira man yun, may maiwan pa rin na grasa. Tsaka hindi siya matapon lahat. So ganyan lang karami na grasa nilalagay mga kabay. Tapos yung langis naman, siguro mga 5 takip nito. Mga 5. Estimating nyo lang mga kabay, wag naman sobra. Yan. Kasi pag sobra naman yung nailagay yung langis, mangyayari niyan mga kabay, malakas mag-init yung housing niya. Ito. Pag sobrang daming langis, sobrang dami ng grasa, mag-iinit lang to. Tsaka mabagal din yung tibag niya. Para siyang mabubulunan. O wala siyang mahingaan. Ganyan. So yan, ipitan lang natin yung takip. Ayan na, ayos na. So ang hindi ko pa naikabit na last mga kabay, yung kanyang carbon brass. Sana ba yun? Isama ko yata. Ayun.
Itong carbon brush yung mga kabay. So dito lang naman yan sa labas. Dito lang yan kinakabit. Tatanggalin mo lang tong kanyang ano. Tanggalin lang natin yung screw niya. Ayan. Tapos meron niyang screw dito, flat screw. Ayan. So kabit natin yung kanyang carbon brush. Ayan. Pipitan lang natin ng maayos. Ayan. So ayos na siya mga kabay. Ayan. Kabila naman. Ito yung bagong carbon mga kabay. Ayan. Tapos, syempre yung kanyang takip. Ayan. Balik natin yung screw. Din sa kabila. So ulitin ko mga kabay sa mga nagtatanong kung saan banda yung pwesto yung pinapasukan ko. Dito lang po ako sa Powerman Hardware 530 T Alonso, Santa Cruz, Manila. So ayos na mga kabay, testing na natin. Tingnan natin kung malakas yung hammer niya. So dito na lang sa baba mga kabay. So ayos na mga kabay. Yun lang po yung pinalitan natin, o-ring, cap, sleeve, yung kanyang plate. Ayan, so natapos na yung ating repair. Ayan. Yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, baka pwedeng makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat, bye bye.